nag-i-announce ka na, Dok, kurug-kurug naman to si Kuan Dok, si kanang mga bangag ba, nagkurug-kurug na. Mas gwapo gani, mas kailangan natin si Atty. Quadson para mangurok silang tanan. Bantay na mo ha, kung makuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon, Na. lagot kayong lahat, mga kawatan kayo. Lagot kayong lahat. Lagot kayo, mga kawatan kayo sa Blue Ribbon Committee. Yan. Doktor, ano naman ngayon ang ginagawa mo sa Davao at ano mga advocacy mo ngayon? Ang pinaka-advocacy ko ngayon is the free clinic na tutulungan tayo ng mga followers natin. So the free clinic would be free medicine, free clinic, tsaka free pagkain. Okay. But the help will be coming from the people na nagpa-follow. Mag-donate ko na yung mag-beds. Na ako yung client na yun, importer sila direct, Yes. distributor sila ng medicine. Okay. So, magtabang ko sa imong free clinic na huwag na kayo mga blind ka mga bata Yes. na who are going to school, mag-donate po kong talking watches. Yan. Wow! Okay. Na? Talking watches. Padayon ta sa serbisyo sa atong mga kanang kupos gyud. Padayon ta. Di lang ni politika ha. Yes, dili. Pusoon gid niya. From the heart na, from the heart. Oh. Ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. Gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Pangilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan? O naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Nagkakahalaga ng 350 billion pesos. 5,000 flood control projects. Bakit binaha ang Batangas? Bakit binaha ang Laguna? Bakit binaha ang Metro Manila? Sa unang pagkakataon, binaha ang buong Bicol region. Nasaan? Nasaan ang flood control? Sa mga tuwid, puro salita, wala naman nangyayari. Hindi ba? Meron pa. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Sabi niya eh. Ganun ang sinabi. I will not cooperate with the ICC in any way, in any shape, and in any form. And I hope my cabinet will do the same. Sa Tagalog, hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Hindi ko kinikilala yan. Hindi makakarating dito. Bakit mo pinahuli? Bakit mo pinahuli? Bakit mo dinukot ang dating Pangulo ng Republika? Pero tayo iba. Salitaan tayo. Parang salitang sabungero. Hindi po ako sabungero. Bawal po sa akin ang sabong. Ayaw ko pong matiwalag. Bakit ko po sinasabi ang sabong? Ang sabongero po kasi merong isang ugali. Merong isang natatanging katangian na dapat ito ang taglayin ng isang gustong maglingkod sa isang bansa. Ano po yun? Isang salita. Hindi ba ang sabongero, meron bang kontrata ang sabongero? Pumipirma ba ng kontrata? May salitaan ba? Wala. Senyasan. Sabi. Hindi nga sila magkakakilala eh. Ang lalayo eh. Sabi niya, oo.
Di ba? Sabi naman ng isa, gaganon. Oo. Sabi. Oo. Ang dami sa bungero rito, Gobernador Sol. Nakuha nila yung senyas. Nakuha ang senyas. Senyas lang. Pero nagkakaintindihan. Hindi kumakalas. Pinaninindigan, senyas lang. Pero dito, sa maraming pagkakataon sa bansang ito, batas na nga eh. Batas na nga, nakasulat na pero hindi pa sinusunod. Yung sinabi ko sa inyo yung kuryente, ano ba nakasulat sa batas ng kuryente na ginawa 24 years ago? Anong nakasulat? Ano ang pangunahing layunin ng batas na ginawa noong 2001? Idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kasali na kayong lahat dito sa San Pablo. Anong nakalagay doon? Sa murang halaga? Letra por letra. Sana man lang ko sinabi, idulot mo sa pinakamahal na halaga. Oy, walang problema. Nakasulat pala, mahal eh. Eh, hindi po eh. Abot kayang halaga. Nakasulat. O, di ang gagawin po natin, ibahin natin. Ayusin po natin. Ayusin po natin. Ang Senado po kasi ngayon, sabagay, may kasalanan din kayo eh. Bakit po? Sino bang pumoto sa mga senador, yung mga nakakaraan? Ilang ulit nyo nang binotong pabalik-balik? Eh, kayo rin naman eh. Ang Senado po ngayon, kung ikukumpara po natin sa isang niluto, hindi po natin malaman kung anong klaseng luto. Bakit po? Eh, pinaghalo-halo po nyo yung sahog eh. Lahat ng sangkap sahog, basta pinagsama-sama nyo sa isang malaking kawali, iniluto nyo ganun. Pagkatapos inahain nyo sa inyong pamilya. Ang pamilya ay pamilyang Pilipino. Sasabi, tatanungin, Nay, ano po ba ito? Ano po ba itong inihain ninyo? Hindi po namin mapigura. Anong klase luto ito? Ano isasagot nyo? Anak, huwag ka na magtanong. Basta kainin mo yan. Mahirap po yata yun. Eh, kayo po kasi ang nagluto, may kengkoy, may Jesus Mariosep. May puro ganun-ganun lang. Nakaharap lang sa mikropono, sa radyo, nagpasil. Ay, ito po. Ay, ngayon, nilagay nyo lahat ito, pinaghalo-halo ninyo. Anong klaseng luto? Hindi po natin maintindihan. Kaya nga napakahirap pong kainin, kaya nga nagkaganiganito po tayo. O ano pong gagawin ko doon sa ganitong harap ng mga pangyayari? Hindi natin alam kung anong luto. Ano ngayon ang magiging papel ko rito? Mga kababayan taga San Pablo, isang-isa na lamang po. Ilagay po nyo si Dante Marcoleta bilang magic sarap. Baka po sakali magkalasa man lang yung niluto ninyo. Mula doon sa lasa na yon, magkakaroon po ng pag-asa. Walang pumalakpak. Mga kababayan, Dante Marcoleta, madali pong tanda ng number ko. 38. Kalibre 38. Si Senador Bato, 22 lang yun sa kanya. Kalibre 22, Senador Bato. Paltik lang yun. Tanda. Gusto ko pong bumalik dito. Babalik ako rito, salitaang mabuti ito. Pero, babalik lang ako dito kung ang dadatnan ko rito yung aking kaibigan Gobernador Sol Aragones at ang kanyang mga kasama. Kung hindi, magtatagal bago ako bumalik kahit nandun ako sa Senado. Pero, kailangan siya yung sumalubong sa akin kasama kayong lahat. Babalik po ako rito bilang isang ganap na senador ng ating bansa. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay pinag-isang 4 na komite.
na ang kanilang gawain ay usigi ng isang tao lang. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Ito po yung ating National Prosecution Service sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong piskalya. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso, yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung magkama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung magkama. Maaaring ito po ay magiging implikasyon dahil nga sa pagsasabi ko na dapat ganito ang gawin natin. Nagkataon ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President. Not the person. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Wala nang po kung magagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, ganun din ang gagawin ko. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Kongres, dapat meron pong magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na pong nagbabantay. Sukat na ito'y naisa batas. Hindi na nila tinitingnan kung yung pagpapatupad totoo.